Karapat-dapat purihin ang Diyos na buhay, sapagkat siya ay patuloy na nagbibigay ng habag, kapatawaran, pagpapala sa atin sa bawat araw. Sa mga oras na ito, magbigay tayo ng sama-samang pagpupuri, pagninilay ng kanyang mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ang kabutihan mo, O Diyos, ay di nagmamaliw. Ang pag-ibig sa katauhan ay patuloy mo pa rin ipinapadama. Purihin ka't pasalamatan sa dakila mong pagmamahal sa amin. Lumalapit ang abang lingkod at humihingi ng paglilinis sa aking puso, sa aking mga karunihan, sa aking mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ngunit Panginoon, ngayong oras na ito, salamat sapagkat gagamitin mo akong daluyan ng iyong banal na mensahe. Muli, ang karunungan, kababaang loob, ang bunga ng banal na Espiritu, at discernment, O Lord, pagkaloob mo sa iyong abang lingkod. Ang kahabagan ay hinihingi ko sa iyo. Ikaw, ang nais kong maitaas sa Facebook ngayon na ito. Yun din, O Lord, ang makakarinig ng Saturday and Sunday Gospel, Lord, nawa maging pagka-espiritual namin ito, na binibigay sa amin ng kalakasan, lalo na sa panahon na kami nasusubok upang madala sa pagkakasala. Nawa ang pinakamahal kong blessing mo, ang makarinig ng mabuting balita, upang sa ganon, makapagnilay kami. Ang aming Espiritu may magkaisa. Tama ang Panginoong Jesus, na kami dapat sa tinapay na bubuhay, hindi sa bawat salitang namumutabi sa iyo, O Lord. Ang mga kapaguran, ang mga pagsubok na hinaharap namin, ang mga sakit pisikal, iba't ibang bagay, pangyayari, na naging dahilan upang hindi kami makapagpatuloy ng pagmamahal sa iyo. In Jesus' name, kinakasawat ko ang mga hadlang. Nawa, Panginoon, pagnilayan namin ang buhay namin, ang tunay na buhay kasama ka. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Puspusin mo ng Espiritu ang bawat isa. Puspusin mo ng Espiritu ang iyong lingkod. Ikaw ang manguna, ikaw ang magsalita. Bigyan mo na kami ng kababaang loob, makinig at tanggapin ang buong puso at sumunod sa iyong kalooban. Muli ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Ang pagkapuot ng sanlibutan. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya.
Ngunit yamang hindi na kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Lalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo inusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang tunay na puno ng higos. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapumunga ang sangang hindi nananatiling kakabit ng puno. Gayon din naman, hindi kayo makapumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili ako sa inyo, ang mga salita ko ay hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan. Sa po pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita online kamukha po ng Facebook Live. At ako po Sister Angelica, sa po akong Katoliko. At ang ating pong pagninilayang mabuting balita ay yung kahapon po, Saturday Gospel, at saka yung ngayon po, yung ating Sunday Gospel. So unahin po natin yung kanina, no, yung kahapon pala, yung Saturday Gospel, yung nagmula kay San Juan 15:18-21, yung po ay under ng pagkapuot ng sanlibutan. Amen. So sabi po rito, darating talaga ang panahon na kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, talagang kakapuotan tayo ng sanlibutan. Amen. Bakit? Siyempre, ano ba ang mayroong sa sanlibutan? Kasamaan, kasalanan, mga makalaman. Alam naman natin yung mga kasalanan ginagawa natin, ayaw yan ng Espiritu Santo. Ayaw ng Diyos. Kaya natural lamang na dalawang bagay lang ang pwede natin pagpilian. Mapuot tayo sa kasalanan o tayo kapuotan ng Diyos. Sino ba yung dapat mas natin iwasan? Bakit nagkakaroon ng pagkapuot? Kasi talagang ano yan eh. Actually, for me personally, ang salitang puot, ano na yan? Sagad-sagara na yan eh. Kaya pag nainis tayo minsan sa isang tao, nagsisimula mo na yun sa tampo, tapos susunod ng tampo, naiinis na, tapos nagagalit, tapos napupuot. Ibig sabihin ng pagkapuot, talagang sagad-sagara ng dapat na itong Di ba pag napupuot tayo sa isang tao, ayaw na natin makita, ayaw na natin makausap. Mas lalo na dapat sa kasalanan. Itinataboy na natin dapat yan sa ating buhay. Amen? Kaya hindi nakakapagtaka na pagkatapos natin gumawa ng mga mabibigat na kasalanan, namuhay tayo sa isang buhay na malayo sa Diyos, tapos nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin ang Diyos, natural, ang dami nating iiwasan, ang dami nating itatakwil sa ating buhay. We cannot serve God. We cannot serve two masters at the same time. Dapat kung sa Diyos tayo, sa Diyos tayo. Kung sa demonyo tayo, sa demonyo tayo. Hindi tayo pwedeng bumigna na sabi nga ayaw ng Diyos yun. Isusuko tayo. Ayaw ng Diyos ang maligamgam na pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, kung sa Diyos ka, itodo mo na. Ikaw talagang ayaw mo sa Diyos, gusto mo pa rin sa kasamaan, di diyan ka na. Hindi yung nasa gitna ka na minsan masama ka, minsan mabuti ka. Hindi alam ng Diyos ang bakit tayo ilalagay. Amen. At isa sa mga palatandaan na tayo ay nasa Panginoon na talaga, minamahal na talaga natin ang Diyos. Hindi ba sabi nga ng Panginoong Jesus,
kung talagang gusto niyong patunayan na mahal niyo ako, iniibig niyo ako, sumunod kayo sa aking mga utos, sa kalooban ng Ama. Pero kung patuloy pa rin tayong sumusunod sa mga kagustuhan natin, yung human will natin, kaysa sa God's will, hindi pa tayo talaga namumuhi, o hindi pa talaga tayo napopuot ng lubusan sa sanlibutan. At of course, mapupuot sa atin ang sanlibutan kapag tayo ay nasa Panginoon. Ayaw kasi ng demonyo na tayo ay gumagawa ng kabutihan. Ayaw nga niyang nakakarinig tayo ng gospel everyday. Kasi doon sa gospel na yun, everyday gospel na yun, nandun yung kasalanan, nandun yung katotohanan. And the truth will set us free. Dapat ganun. Lagi tayo nakikinig ng mabuting balita para natin lagi nalalam na ito yung totoo, ito yung gusto ng Panginoon. Amen? So, kapupuotan tayo ng sanlibutan. Actually, ang unang-unang kalaban natin kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, ang ating mga sarili. Yan ang una nating kalaban. Mapupunta tayo sa mga sigarilyo, sa mga alak, sa pagsusugal, sa galit. Hindi ba? Ibig sabihin, ayaw na natin makasama yun, ayaw na natin barkada yun. Ang imposible namang maglingkod ka sa Diyos, tapos patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Kaya dapat kapuotan. Sabi nga, naiinis na tayo doon sa kasalanan. Ayaw na natin makasama. Di ba? Ang gusto na natin makasama ang presensya ng Diyos, ang Panginoon, ang kanyang mga salita. Amen. Kaya huwag tayo magtaka. Normal yun. Na kapag halimbawa, dati kang adik-adik, dati kang chismosa, dati kang may galit sa kapwa mo, hindi ka makapagpatawad, dati kang ganito, nagbagong loob ka na sa Diyos, nagbalik loob ka na eh. Diba, sino man nung nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya tayo mismo ang naapektuhan yun. Sanay ka sa ganung buhay, sa dating buhay na hindi makadiyos, tapos aalisan natin, ang laking adjustment nun, ang hirap nun. Yung mayabang ka, ang pride mo, di ba? Lahat ng tao, meron tayong pride eh. Yung bang tipong, magmamayabang ako kahit hindi naman totoo. Magsisinungaling ako kahit hindi totoo. Hindi ba? Magaganti ako, iinggit ako. Tayo mismo yun, ang hirap nun. Alisan yung dating nakagawian nating buhay. Pero salamat na lang, di ba? Ang Diyos, ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesus ay nag-iwan ng patnubay, ang banal na Espiritu. Kaya kailangan ng mga bunga ng banal na Espiritu ay sumasa atin, lalo na yung self-control. Diyan tayo lagi napapalpak sa bunga ng banal na Espiritu, ang self-control. Isa sa mga simpleng bagay lang, di ba? Hindi mo dapat kainin yan, bawal yan. Hindi ka dapat mag-soft drinks, hindi ka... ang nangyayari kasi sa atin, konti lang, minsan lang, patikim-tikim. Hindi tayo mapufuli ng love kay God. Kung yung paunti-unti, doon tayo nagsisimula. Doon nga tayo sinimula ng Diablo, diba? Konti lang naman paminsan-minsan lang naman Hindi dapat ganun. Kasi, yun nga, nagiging, tayo, two faces. Minsan mabuti, minsan masama. Paano tayo magiging lubos, ganap sa paningin ng Diyos? Kung di talaga tayo namimili, nang talagang dapat natin piliin. Dapat natin kamuhian ang sanlibutan in a way na ang idinudulot nito ay masama sa atin. Kasi nga, ang pinuno ng sanlibutan ay ang Diablo. Kaya kung masyado tayo attached sa mga mundo, sa mga kasamaang idinudulot sa atin ng mundo, hindi tayo napupuot sa sanlibutan. Kaibigan tayo ng sanlibutan. Alam naman ng sanlibutan kung ano ibibigay sa atin, kung anong i-offer sa atin para maging kaibigan tayo. Kayamanan, pera, kasikatan, pride. Hindi ba? Yan ang madaling suhulan tayo, di ba? Kuminsan nga, masasabi mo, ba't yung isa, ang dami-dami yung kaibigan? Kasi may pera siya kasi sikat siya tanggalin mo yung kayamanan niya ito pera. Tingnan natin kung marami pa yung kaibigan. Hindi ba? Ang mga bagay sa mundo, magagamit yun ng Diablo para tayo maging friend, maging kaibigan. Pero pag naging kaibigan natin ng mundo, na nagdadala sa atin sa kasalanan, hindi natin nagiging kaibigan ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Sabi nga ng Panginoon Jesus, hindi ko na kayo alipin. Itinuturing ko na kayong kaibigan. Kaibigan. Hindi na iba. Kaya nga na i-open na lahat ng Diyos ang dapat i-open
Kasi kakaibigan na tayo ng Panginoon eh. Pero kung nagpapatuloy tayo sa sanlibutan, minsan kasi ang nangyayari, nagiging kapalit ang ating kaluluwa, yung mga material na bagay. Amen? Lalo na kapag nagigipit tayo. Sabi nga, kapit sa patalim. Yung pagkakapit natin sa patalim, binabaliwala natin ang Panginoon. Amen? So, kung itinuturing natin na hindi na tayo para sa sanlibutan at pinipili na natin ang Panginoon, dapat nakikita yun sa ating buhay. Amen? Ang Panginoon ay ating Diyos na dapat sambihin. Dapat sundin. Actually, kung iisipin mo mabuti, bakit kaya ganun? Yung kasalanan ko, paulit-ulit na lang. Ay, nag-pray na ako kay God, nag-ask na ako ng forgiveness sa Kanya. Pero ba't nagagawa ko? Nagagawa pa natin yung paulit-ulit natin kasalanan. Kasi nga, meron pa tayong ayaw alisin. Ayaw pa natin isuko sa Diyos. Kaya patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Amen? Pero nakahain na ang lahat eh. We have the power, actually. We have the power to say no to all temptation that could bring us to sins. Kaya lang matigas nga yung ulo natin. Napakatigas ang ulo natin. Diba? Napakatigas. Kaya kung tayo sa buhay natin ngayon, ay masasabi natin, ay, teka muna. Yung kasalanan na yan, ayoko na yan. You say no. Unti-unti, napapansin natin, nagle-lesser na yung makalaman nating buhay. At nagkakaroon na ng nag-i-increase na yung pagmamahal natin sa Diyos, nag-i-increase na yung faith. Yung mga tipong hindi na baling magdusa ako materially na hindi ko makuha yung mga bagay na yan. Basta wag lang mawala sa akin ng Panginoon. Kasi sa panahon na ito, mas choose natin yung mga material na bagay na, teka muna, magtatagal ba yan? Pansamantala lang yan. Diba? Yung, pakikiapid. O, makikiapid ka sa ibang asawa ng may asawa. Pansamantala lang yan. Hindi ba? Yung bang, each time na tayo ay nag-choose ng kasalanan, ipinagpapalit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Doon sa pansamantala na na-enjoy natin kasalanan. So nawa, maisip natin na kung mapupuot tayo sa sanlibutan, mapuot na tayo. Huwag na nating hayaan na yung kasalanan, kumbaga sa chewing gum, ninuya-nguya na natin, wala nang lasa yung chewing gum, niluwa na natin, marami na yun. Kasi diba, kumbaga sa chewing gum, yung kasalanan, kinakain natin muli. Nakakadiri yun. Amen. Kaibiganin natin ang Panginoon. Sabi niya, kung may pera ka, kaibiganin mo yung pera para magamit mo sa pagtulong sa kapwa. Hindi ba? Pagka may pera, wow! Parang feeling natin, ang taas. Kaya dapat pagkapuot sa sanlibutan ang gawin natin. Kasi, yung pagkapuot natin sa mundo, sa mga ginagawang kasalanan, kung magbibring naman sa atin yun ng pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, ito na tayo sa Panginoon. Kaya maging sigurista tayo sa buhay natin. Diba? Gusto naman natin talaga, sure Kaya nga, diba, minsan yung baby, baby nasa tiyan pa lang, kinukuha na ng educational plan. Buhay na buhay pa tayo, meron na tayong memorial plan. Sigurista natin ang buhay natin. What about our life? Eternal life? Mas sigurista tayo dapat yan. Remember, kahit si Jesus Christ, inoferan siya ng dyablo na, sa'yo lahat yan. Sumamba ka lang sa akin. But Jesus Christ, napuot siya sa mga ino-offer ng dyablo. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang Ama lang, ang Diyos lang ang sasambahin. Siya lang aking paglilingkuran. No more, no amount of money, power, ang pwedeng makapagligtas sa atin. Alam na yung katotohanan, naharap tayo sa Diyos. Walang dala kahit ano. Pero nakita ng Panginoon sa araw ng paghuhusga, nakikita ko sa Kanya pag-ibig. Napuot siya sa sanlibutan. Amen. Kaya sa ngayon, yung mga kahinaan na meron tayo, kasalanan na paulit-ulit natin, kapuotan na natin yan. Dadalhin tayo sa disgrasya yan. Kasinungalingan yan. Lalo na yun, lagi kong inuulit yung sa social media, ang daming ino-offer ang sanlibutan.
na akala natin friendly approach. Pero kung tutuusin, dapat tayong mapuot. Di ba ganyan naman si Satanas? Hindi naman magpapakita si Satanas sa pangit niyang mukha eh. Magpapakita yan, no? Sasanib niya sa magandang pangyayari, magandang tao, magandang salita. O, sa pag-ibig lang, di ba? Alam ng Diablo na, oh, God is love. Eh, sasabihin naman ng Diablo, oh, God is love. Oh, eh, gagamitin din niya yung love. Magpapanggap din siya kunyari umiibig. Kaya di ba, may mga bawal na pag-ibig. Kaya kailangan, alam natin kung ano yung kapupuotan natin at mamahalin. Amen. Huwag tayong makipagkaibigan sa Diablo dahil hindi tayo tatantanan niya. Lalo na kapag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi talaga tayo tatantanan niya. Gusto niya, mapuot tayo, oh, Diyos ka ng Diyos, ito isang katerbang problema. Mapuot ka na sa Diyos mo, katutulungan yan. Ano, malapit ka sa Panginoon, baka mafe-feel mo pa na, kung kailan ako lumapit sa Diyos, saka ako namatayan ng anak, saka ako nawala ng asawa. Ito ba ang ino-offer sa akin ng Diyos? Diba, tinuturoan tayo ng Diablo na mapuot sa Panginoon. Kasi ingitero yun eh. Ingitero yung Diablo na yun eh. O, diba, nagalit sa kanya ang Diyos? O, asa na siya ngayon? At ang gusto ng Diablo, maisama tayo. Maisama tayo. Kaya, we have to be aware. Itong katawang lupa lang to. Meron tayong spirit. Huwag natin kakalimutan yan. Meron tayong kaluluwa. Kailangan mas nakafocus tayo doon. Kasi yun yung magtatagal forever and ever, eternally. Yung mga kahinaan natin bilang isang tao, ipagdasal natin yan sa Diyos. Lord, tulungan mo ako mapuot sa kasalanan na ito na huwag ko nang gawin. Tulungan mo ako na magpatawad. Napupuot ako sa sarili ko kapag, di ba, nagiging mayabang ako. Amen. At wala pa imposible sa Panginoon. Amen. Pag napuot tayo sa salibutan, pag-ibig naman sa Diyos ang papalit doon. Amen. So ngayon po, yun po yung Saturday Gospel kahapon. At ngayon po Sunday Gospel, ang pagbasa naman po ay nagmula kay Juan chapter 15 verses 1 to 8, ang tunay na puno ng ubas. Amen. Alam po nyo, sabi nga ng Panginoong Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. At pinuputol, sabi ng Panginoon, pinuputol ang bawat sangang hindi namumunga, at kaya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Amen. Ang hirap mamunga ang isang puno kung walang tagapangalaga. Amen. Mas maganda ang puno pag may nag-aalaga. At sabi nga ng Panginoong Jesus, tayo yung mga sanga ng punong ito. At alam natin yung puno, di ba, meron yung ugat. Dapat yung puno na yan, nagsusupply sa mga sanga. Kasi hinutulad tayo yung ating pananampalataya sa Diyos. Sa isang puno na kailangan nagsasanga, namumunga, nagdadahon. Di po ba? At sabi nga ng mabuting balita, kung hindi ka na namumungang puno ka, ano pang silbi mo? Di putuli na yung sanga na yan, yung mga dahon na yan, mga bunga na yan, ginagawa, di ba? Kung meron kayong bakod at meron kayong mga puno na nagpo-fall yung mga, di ba, na may mga nagpo-fall ng mga dahon, ng mga sanga na namatay. Ang ginagawa, di ba, tinitipon at sinusunog, wala nang pakinabang eh. Amen. Pero, kung tayo ay nananatili sa puno, kahit dumaan na malakas sa bagyo, dumaan na malakas sa hangin, hindi tayo mabubuwag ang ating pananampalataya. Kasi may tagapag-alaga tayo eh. Amen? At yun ay ang ating Diyos. Magpaalaga tayo sa Panginoon. Kasi once na humiwalay tayo sa Diyos, wala. Saan tayo pupulutin? Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. At kailangan manatili tayo sa Kanya. Amen. Siya yung nagpo-protect sa atin. Sa mga pagsubok, dami natin pagsubok eh. Yung magkaroon ka lang ng sakit, nasusubok na yung faith mo dyan eh. Kakapusan sa pera, sa relasyon, dami, iba-iba no? Pero anong pangako ng Diyos? Sa Unang Korinto chapter 10 verse 13 ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at pagdating ng pagsubok, tutulungan niya tayo.
Amen. Kaya whatever problem we have right now, doon tayo sa tunay na puno ng ubas. Yun ang magsusupply sa atin ng nutrient. Kahit na siguro wala ng fertilizer, natural ano na lang eh. Hangin, ulan, hindi ba? Patuloy tayo namumunga. At syempre, pag nasa Panginoon ka na, kung pagpatuloy ka namumunga, babatuhin ka. Sabi nga, pag hitik sa bunga ang sampuno, binabato. Kaya pag medyo nararamdaman mo, teka, nasa Panginoon na ako, naglilingkod na ako, bakit ang dami po nasasabi yung iba? Kamukha din related din siya sa gospel kahapon na, di ba, may mga napupuot na sa mga kaibigan, nilalayuan ka na kasi praise the Lord ka na eh. Di ba? Talaga na ganyan, nagkakaroon ng separation eh. Pero huwag tayo natakot. Humiwalay na tayo sa mga tao nga hindi nakakatulong sa atin pagdating sa pananampalataya. Humiwalay na tayo sa mga bisyo na nagdadala sa atin sa sakit. Manatili tayo sa ating Diyos. Sigurado yan, hindi tayo matutuyo. Hindi madidry yung faith natin sa Kanya. Amen. Hindi tayo masasama sa mga titipunin para sunugin saan? Sa impyerno. Kasi kung nananatili yung salita ng Diyos sa atin, yung bawat salita ng Diyos na nanatili yan sa puso natin, sa buhay natin, may promise yan. May promise yan. Ano sabi dito sa mabuting balita ngayon? Sunday Gospel. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ay hindi naman sinungaling ang Panginoon. In Jesus' name. Sundin nyo lang yung aking mga utos na may pagmamahal ha. Kasi magkaiba yung sumusunod ka dahil natatakot ka lang kasi may parusa. Ang pagsunod natin sa utos ng Diyos ay dapat may pag-ibig. Ginagawa ko to, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos kasi mahal ko yung Diyos. Wala na akong pakialam kung masaktan ako, kung hindi ko makuha yung gusto ko, hindi ako makapaghiganti doon sa kagalit ko. Okay lang, ginagawa ko to kasi mahal ko ang Diyos. Amen. At kapag ginagawa natin, anong nangyayari? Ibibigay sa atin ang ating ninanais. At alam naman ng Diyos kung ano yung tama para sa atin. Kasi minsan mga palpak yung ating mga dasal eh. Diba? Kaya kung may mga dasal tayo hindi natutugon, palpak yun. Meron talagang ipagkakaloob sa atin ng Diyos according to His will. At habang ginagawa natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagmamahal natin sa Kanya, napaparangalan ng Ama. Napaparangalan. Amen. Kung gumawa ka ng kabuti, hindi dapat ikaw ma-praise si God. Kung meron kang kabutihan ginawa sa kapwa mo, nagpatawad ka, ay Lord, ikaw may gawa nito. Ay, hindi ko kaya magpatawad, Lord, kung ako lang, gaganti ako. But because of my love for you, naparangalan natin ang Panginoon. At masarap yun. Yung everyday, nabibigyan natin ng glory ang Panginoon. Eh, yun naman ang dahilan dahil bakit tayo nabuhay sa mundo eh. To give glory and thanks to God. Amen. Hindi tayo nabuhay sa mundo dito para kumain, matulog. From the top. Kumain, matulog. Ganun ang buhay natin. Pagka gano'n ang buhay natin, ang sabi ng Biblia, ay, ikaw na. Ako na ang pinakakawawang tao na nabuhay sa mundo. Na nabubuhay tayo because of mercy of God. Na nabubuhay tayo bawat hininga natin, bawat pawis natin, because of God. Tapos natin siya napaparangalan. Kailangan natin siya maparangalan. Para mapatunayan din na tayo ay kanyang tunay na mga alagad. Amen. We say, we love God, then prove it. Follow His commandments. That's the proof na mahal natin ng Diyos. Na nanatili tayo sa puno ng ubas. Na nagpapaalaga tayo sa puno ng nag-aalaga sa puno ng ubas. Amen. Kailangan nating magsanga, mamunga, at habang nagiging maganda yung buhay natin, sa pananampalataya natin, ang nakikita sa atin, Christ-like na. Si Kristo na, hindi na yung tayo. Amen. Kaya lagi natin kakalimutan, huwag natin sasabihin sa sarili natin, mabait ako, mabuti ako. Ay, hindi tayo yun. Nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ginawa lang tayong instrumento ng Diyos, daluyan lang ng pagpapala. Na may nangangailangan, tinulungan mo. Kasi yung Diyos pinaraan lang sa'yo, hindi atin yun. Yan ang nagiging problema sa atin, nagiging greed tayo. Yung nagagawa natin kabutihan sa kapwa natin, akala natin tayo yung gawa natin, yung hindi.
Nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Amen. Anong kabuluhan na gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ay wala ka naman palang pag-ibig sa Panginoon. Ay ginagawa mo lang pala yun kasi para sa sarili mo, sa sarili natin, diba? Kaya kailangan makita din sa atin ang tunay na puno ng ubas. Naroon tayo nakakabit. Huwag tayo humiwalay. God will protect us. Whatever. Ano ba naman pagsubok? May ilang taon ba tayo bubuhay ni Lord? 60, 70? Ay, bihira na nakakarating ng 100 years old ngayon. Ano ba naman yung? Hindi ba? Kung kapalit naman buhay walang hanggan. Tingnan nyo ang mga martir, mga santo. Diba, merong iba na ipinako ng pabaliktad, kamukha ni San Lorenzo Ruiz na inilubog sa, diba, tubig na pabaliktad para tanggalin lang niya ang Diyos sa buhay niya. Amen. Sabi nga, gusto natin maglingkod sa Panginoon, ready tayong ma-loss yung ating life para sa Kanya. Willing tayong to take yung ating cross para sa Kanya. Willing natin siyang mahalin, higit pa sa ating asawa, anak, everything. Para maging tunay yung pagkakabit natin sa Kanya, kaugnayan natin sa Panginoon. Amen. Na sa buhay natin ngayon, kung naglilingkod na tayo sa Panginoon, patuloy pa rin tayo maglingkod sa Kanya. Lagi nating isipin na, ay, kailangan ko manatili ito. Kasi diba, ano ang mga dahilan o paraan para tayo mapunta sa buhay na walang hanggan? Nandiyan yung kaligtasan na-offer na yan Ano? Kung gusto natin pumunta sa langit, ano sabi ng salita ng Panginoon? Ang mga papasok lang sa langit ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tumatawag lang na Lord, 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 Lord. Hindi. Yung sumusunod lang. Kahit ka pa lay minister, pari ka pa, o whatever ka pa, preacher ka pa, whatever. Kung hindi naman tayo sumusunod, no? Hindi ba kapasok sa langit? At ano pa? Yung nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bawat araw, kamukha ngayon, oras na ito. No, sa ba? 4:04 PM. Itong oras na to, sumusunod pa rin ba tayo sa kalooban ng Diyos? 4:04 PM. Baka pagdating ng 4:05 PM, ay wala na, hindi na tayo sumunod. Amen. Kasi nakatingin ng Diyos sa atin sa ngayon, kung ano tayo ngayon. At pagtitiis siya. Compare mo naman sa sacrifice ni Jesus Christ Ignaran natin dinaanan yun, di ba? Pero napagtagumpayan niya ang mundo. Kasi nandun na siya sa totoo, sa tunay. Minsan nakakalimutan natin yung tunay. Ang dami ng fake news. Dito sa mundo, napakarami ng fake news. Kaya kung hindi tayo ma-attach sa ating Panginoon, ang mangyayari niyan, baka makasama tayo sa mga sanga, dahon na nalaglag sa puno, titipunin at susunugin. Amen. Kaya ngayon nga lang, napakainit na ng panahon. Taas-taasan ng Meralco bill namin. Di ba? Siguro kayo din, no? Init pa lang yan dito sa mundo, ha? How much more pa kaya sa impyerno? Hindi po ba? Pero salamat sa Panginoon, buhay pa tayo, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya ka nakakarinig ng mabuting balita, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita, nakapokus tayo sa message, wag doon sa messenger. Kasi pinagninilay tayo ng Panginoon. Pag nakikinig tayo ng mabuting balita, lagi nating isipin na walang matalino, walang mayaman, wala lahat. Lahat tayo kababaang loob na pinapangaralan ng Diyos. Maintenance natin to. Spiritually. Kahit alam na natin na mali, kasalanan ang mga bagay na ginagawa natin, pinapalahanan tayo ng Diyos. Kasi pag wala na tayo narinig na mabuting balita, anong mapapakinggan natin? Di ang mundo. Hindi naman porke ginagawa ng marami, majority wins. Hindi ganyan sa Panginoon. Kaya nga, di ba, ang lawak ng pintuan papunta sa impyerno o kapahamakan, ang kipot lang ng pintuan papasok sa langit. Kaya dapat, kamukha ng mensahe kahapon, Saturday Gospel, mapuot tayo sa salibutan. Kasi pag hindi, yung salibutan na mapupuot sa atin, hindi tayo sumusunod sa mga kasalanan na ino-offer ng salibutan. At ngayon,
Pinagninilayan ng Panginoon na ang tunay na puno ng ubas, ang Diyos, doon tayo. Amen. Pag bawal, bawal. Naalala ko tuloy si Eva at Adan sa puno, no? Na pinagbawal na kainin yung bunga, no? Pero hindi sumunod, di ba? Ano nangyari? Na fake news sila nung Diablo. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ang Diablo sa atin. Pinifake tayo. Kaya kailangan alam natin yung totoo at hindi totoo. At hindi totoo. At ang totoo ay nasa salita lamang ng Diyos. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat po Panginoon muli sa pagkakataong ibinigay po sa amin para mapagnilayan namin na dapat na kami mapuot sa mga gawa ng salibutan na nagdadala sa amin sa kasalanan. Yes Lord, napupuot sa amin ang salibutan dahil hindi na namin siya sinusunod. Pero okay lang yun Lord. Ang importante, hindi ka mapuot sa amin sa mga masasama naming gawa, Panginoon. Sa paglalapastangan namin sa templo ng banal na Espiritu ng aming katawan. Mapuot na kami sa mga bagay na hindi nakakaganda sa aming kalusugan, mga pagkaing basura, mga sigarilyo, alak, mga nakakasira sa amin na nagdudulot sa amin ng sakit. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapagnilay na hanggat hindi pa kami napupunta sa sakit na cancer, diabetes, high blood. Ngayon pa lang, Lord, kapuotan na namin ang ino-offer ng sanlibutan. Nawa, Panginoon, mas makita namin ang ino-offer mo, ang iyong pag-ibig. Kaya din, Panginoon, ikaw ang tunay na puno ng ubas. Manatili kami sa iyo, Panginoon, at mananatili ka sa amin. Ipinapangako mong lahat na aming nanaisin ayon sa kayong kalooban, ipagkakaloon mo, lalo na ang buhay na walang hanggan. Kailangan namin mamunga, Lord, at manatili ang aming bunga hanggang sa muli mong pagbabalik. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Yes, Lord, dinadalangin ko ang mga taong may karamdaman sa oras na ito. Kung sino man sila, alam mo yun, Panginoon. At awa itong karamdaman na meron sila ngayon ay maging daan upang makita ang pagkapuot sa salibutan na nagdulot sa kanila ng karamdaman. Pisikal na karamdaman, spiritual na karamdaman. At ganoon, Lord, makita namin sa mga panahon ng pagsubok na ikaw ang tunay na dapat naming lapitan. Na maglingkod kami sa iyo, sumampalataya, manatili ang pananampalataya, pag-ibig namin sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, O Lord. Ikaw ang tunay na buhay, ikaw ang tunay na puno ng ubas. Nasa iyo lahat ang katotohanan. Nawa, lagi namin maisip, ikaw, Panginoon, ang daan ng katotohanan ng buhay. Manatili kami sa iyo at mananatili ka sa amin hanggang sa kabilang buhay. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang gawa mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulong sa tukso at ihadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay, maraming salamat, Panginoon. Sa muli papaalala mo sa amin na, o nga no, pero pa pala kami hindi napopuot. Hindi kami napopuot sa sanlibutan kasi gumagawa ba kami ng kasalanan eh. And yun, na manatili kami sa iyong presensya. Ikaw ang tagapangalaga namin. Ikaw yung aming gardener na nagsusupply sa amin ng katatagan ng pananampalataya. Ibang inspirasyon ng Panginoon, no? Iba siya. Iba mag-inspire. And sharing, no? So, share ko na lang sa akin na when it comes to gospel, no, na talagang bago ka gumawa ng kasalanan sa Diyos, ikaw na yung unang masasaktan eh. Kapag ganun ang feeling natin, ay, nasa tunay na tayong puno ng ubas.
napupuot na tayo sa sanlibutan. Pero kung patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan na hindi tayo nasasaktan, na okay lang, hindi ako tawad kay Lord, okay na yan, ay hindi totoo yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Kailangan una tayong masaktan. Kapag bago pa lang gawin yung kasalanan o kapag nagawa na yung masakit mo, Lord, nasaktan kita mo. Amen. So, ganun po. So, kung hindi nyo po naabutan o naumpisahan ang Gospels, balik po kayo sa aking timeline o sa aking Facebook, sa aking YouTube channel. Ba't ko lang po yung Angelica Dorde. Monday to Sunday po tayo. Everyday po talaga yan. At nawa, no? Lagi natin i-desire. Kahit sabihin na natin matagal na tayo naglilingkod sa Diyos, hindi naman yung basihan ng Panginoon eh. Yung parang nadididigan pa rin tayo, no? Nakakakain ng spiritual na pagkain. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Mahalaga pa yan sa kinain natin kanina umaga, tanghali, gabi. Mas mahalaga ang spiritual food. Kasi yun ang magpapalakas sa atin. Amen. So maraming pong salamat and to God be the glory.